Muling tumunog ang boses na iyon, huwag na huwag ninyong palayain ang kanilang mga souls. Sa huli ay sasama sila sa mundo, tinatanggap sila. Patuloy lang kayong magpumiglas. Buong pusong sinabi ni Guang Huiren, tiyak na iuwi namin ang Divine Strategist. Isang maze lang iyan. Huwag nyo nang isipin na pipigilan kami. Kahit si Shu Yunjifang ay puno ng sigasig, hindi ako naniniwala na hindi ko kayang umakyat doon at gumuhit ng mapa ng maze. Pagkatapos ay tumalon siya, ngunit hindi inaasahan, habang tumataas siya, mas tumataas ang pader. Nakita ito, walang magawa na sinabi ni Chu Yunjifang, hindi. Magiging walang hanggan ang taas nito. Nakita ni Annie Zun na masyadong matagal, humingi siya ng karahasan para harapin ang mga pader. Pagkatapos ay naglabas siya ng ilang spiders para sirain ang mga pader. Ang mga bagay na iyon ay nakakapit sa pader. Pagkatapos ay sunod-sunod na pagsabog ang tumunog. Nagkabitak-bitik ang pader ng maze. Nang akalain ng lahat na patuloy itong masisira, bigla itong nagsimulang magkumpuni sa sarili. Pinanood ni Guang Jiring at sinabing, ang maze na ito ay parang buhay, at nagpapagaling pa ng sarili. Galit si Donan at gusto niyang gamitin ang kanyang Earth Escape Technique para lutisin ito. Suriin natin ang Earth Escape Technique. Pagkasalita niya, bumungkal siya diretso sa lupa na parang daga. Naghukay ng daan si Donan patungo mismo sa dingding, ngunit hindi inaasahan, nang malapit na siyang makadaan, bam! Napiit si Donan sa dingding. Sumigaw siya para humingi ng tulong, Lolo, iligtas mo ako. Agad na pinatawag ni Dark Weapon Honored One ang Binding Dragon Scroll upang iligtas ang kanyang apo. Pinakalma niya ang kanyang apo, mahal ko, huwag kang magpanik. Mahigpit na ibinalot ng kanyang mga hibla ng lubod si Donan. Bigla, muling umalangaw-ngaw ang mahiwagang boses na iyon, Lolo at apo, perpektong magkasundo, napakagaling. Kung ganoon, pumasok kayo sa loob kasama ako. Bigla na lang, hinigop si Donan ng malalim sa dingding. Nakita ang kanyang apo sa panganib, kinailangan namang sumigaw ni Dark Weapon Honored One, tulong. Tiningnan niya ang dingding at sumigaw, ang dingding ay kakain ng tao. Nasaksihan ni Dong Fangqing ang eksena at nagkomento, ang malaking maze na ito ay gawa sa 10,000 formations, kabilang ang space formations, time formations, Shan formations, soul-consuming formations, at material reorganization formations. Tinitiyak nito na ang maze na ito ay patuloy na lumalaki, nagre-repair, at kumakain ng tao. Kung sino man ang lumikha ng maze na ito ay tiyak na ang pinakamalakas na formation genius sa kasaysayan. Nakita na napakalinaw ng kanyang pagkakaintindi, muling nagsalita ang mahiwagang boses, mukhang may nakakaalam talaga ng mga bagay-bagay. Para sa kaalamang iyan, bibigyan ko kayo ng malaking sorpresa. Nakaka-excite. Sa pamamagitan nito, lumikha ito ng Dragon Suppressing Safe Zone Wall, na nagpatulala sa lahat. Nag-e-enjoy si Yipiang sa kanyang pagbabasa ng may bamara sa kanyang liwanag. Nagulat siyang nagtanong, bakit ang dilim? Hindi ko na makita ang mga salita. Pagkatapos ay ginamit niya muli ang kanyang Godfinger at nagkabitak-bitik ang buong pader na bato. Nakita ito, sinabi ng boses, ang mortal na ito ay may paglaban pala. Napakagaling. Pinapalakas nito ang aking pagnanais na pumatay. Galit na sinabi ni Yipiang, seryoso, hindi man lang makabasa ng payapa. Si Dong Fangqing, nakita na kumilos siya, excited na sinabi, sa wakas, kumikilos na si Senior Apprentice Brother. Isang suntok lang, at mabubutas na niya ang buong maze. Walang pakialam na sinabi ni Yipiang, hindi kailangan ng suntok. Isang daliri lang sapat na. Hindi ba ito isang mundo na gawa sa libu-libong formations? Kung ganoon, ay disassemble na lang natin ang lahat. Pagkatapos ay gumawa siya ng seal at idinikit ito sa maze. Sandali, may kakaiba sa seal na ito. Hindi ba't parang ang seal na iyon nung panahong may isang Austrian artist na namumuno? At ganoon lang, sinira niya ang buong maze ng napakadali. Natulala ang lahat ng cultivators. Mayroon pang nakasigaw, nawasak na ang buong lintik na bagay. Samantala, ang babaeng si Xu Chufang ay namumula sa hiya, o hindi, ang aking puso ng dalaga.
Pagkatapos nito, nagkabitak-bitik ang buong mi sa hindi mabilang na piraso at sa huli ay wala na itong natira. Sa wakas ay nakatakas si Dunnan. Sinabi niya, "Salamat, nakalabas na ako. God, ikaw talaga ay isang god." Hindi makapaniwala si Dark Weapon Honored 1. Nagtaka siya, isang daliri ang nagpabasag ng libu-libong formations. Anong uri ng existence ito? Nakita ito ni Dong Fangqing, nagsimula siyang magyabang, ang senior apprentice brother ko ay god of formations. Bukod sa hindi marunong manganak, ano pa ang hindi niya alam? Lumabas, ang boses mula kanina ay si Stone Statue King na hindi makapaniwala, impossible. Ang formation world na ginugol ko ng 10,000 taon sa paglikha. Paano ito sisirain ng isang mortal sa isang daliri? Tumanggi akong tanggapin. Sa wakas ay lumitaw ang liwanag sa kalangitan ng battlefield. Ang mga spirits ng mga yumao na cultivators ay nagsabi ng huling salita kay Yipyang, sa wakas ay makakaalis na kami sa lugar na ito. Ang bagong tagapagtanggol ng sangkatauhan ay lumitaw. Salamat, Yipyang Shenburo. Kami, ang magkapatid na Shen, ay lumuluhod upang ipahayag ang aming pasasalamat. Yumukod ang dalawang magkapatid na Shen, "Salamat, Yipyang God, sa pagliligtas sa aming ancestor." Hindi kailanman malilimutan ng pamilya Shen ang kabaitan ng Yipyang God. Sinabi ni Yipyang sa kanila na huwag maging masyadong magalang, ang mga souls na ito ay hindi dapat ikinulong dito sa simula pa lang. Ang mga lumang devils na ito ay seryosong kailangan ng bogbog. Tapos na ang maliit na show ni Yipyang. Ngayon, tumalon na lang tayo diretso sa floor 100 mula rito. Pagkatapos nito, inutusan niya silang harapin. Samantala, ang mga phase 2 subordinate ay nagchichismisan ng todo, "Narinig mo na ba ang balita? Ang soul ni Chun Fang ay ipinadala mula sa Ancient Demon Battlefield." Sinabi ni Shoha, "Narinig ko na ang Yipyang sect leader na iyon ay may buong harem ng mga babae sa paligid niya, totoo ba iyon?" Sumagot si Tuso, "Sayang, hindi interesado ang mistress namin kay Yipyang sect leader." Hindi inaasahan, ang mga salitang ito ay umabot sa tenga ni Baifei. "Narinig ko na ang kunhong iyan ay ilang milyong beses ng karga sa kanyang bisig at ang lasing na iyan ay palaging sumasandal kay Yipyang sect leader. Narinig ko pa nga na may ilang mayayaman na umupo mismo sa kondongan ni Yipyang sect leader." Patuloy na nagdaldalan ang dalawa, hindi na pagtatanto na lubos nilang ginugulo si Little Fox Bay. Sa wakas, hindi na kinaya ni Bay. Nagliyab siya na parang bonfire, mas malaki pa sa Free Fire. Nakita ito ng dalawang subordinate at nagtanong na nag-aalala, "Mistress, anong problema?" Sumagot si Baifei, "Anong ibig mong sabihin anong problema? Nagkaroon ako ng chi deviation, gets?" Pagkatapos ay umalis siya ng masungit. Naramdaman ng dalawang subordinate ang kanyang kalooban at sinabi, "Take care, mistress. Sana ay kayang protektahan ng dalawang iyon si Yipyang sect leader sa Ancient Demon Battlefield. Huwag hayaang samantalahin ng ibang babae ang pagkakataon, kung hindi, makakaapekto ito sa bilis ng paglinang ng mistress." Para naman kay Bei, iniisip niya muli si Yipyang. Samantala, ang grupo ng mga cultivators ay nag-teleport sa ika-100 na floor ng Ancient Demon Battlefield. Si Yipyang Shen Yipyang ay sumuntok diretso mula sa floor 10, agad na sumabog hanggang sa floor 70. Nakatakot ito ng husto sa lahat. Kinailangan namang aminin ni Old Man Dark Weapon Venerable, "Bumagsak kami ng 3 araw at 3 gabi sa yungib na iyon at hindi pa rin namin naabot ang ilalim, at takot na takot kami." Habang nagpapanik ang lahat, mahimbing na natutulog si Yipyang. Tiningnan siya ni Dong Fangqing na natutulog ng napakapayapa at naisip, ang junior brother ay napaka-cute kapag natutulog. Siguro dapat kong samantalahin ang pagkakataon upang sumalakay ng palihim. Bigla, lumapag si Long Zexia sa isang piraso ng lupa. Sumigaw ang mga tao sa likod nito, "Sa wakas, narito na tayo." Ito ba ang maalamat na sikang origin formation? Biglang nagsimulang umalog ng marahas ang lupa sa ilalim nila, na naging sanhi ng pagsigaw ni Dunnan, "Anong nangyayari?" Ilang kidlat din ang lumitaw sa itaas. Nagtaka si Dunnan, "Anong nangyayari?" Bigla, may kamay na umabot mula sa kawalan. Nakita ito ni Chun Fang at sumigaw, "Perfect timing."
Pagkatapos ay umikot siya ng ilang beses, dumadaan sa kamay ng agad. Agad na nagkapira-piraso ang kamay. Sumali na rin si Dong Yu sa labanan. Bigla, napansin ni Dong Yu ang isang kakaiba. Nakita ng grupo ng mga cultivators ang mga mata na lumilipad at sumigaw, ano ang mga iyon? Sumigaw si Donan sa gulat, huwag magpanik, lahat. Hindi ito totoo. Nakakita ako ng napakalaking dami ng spiritual energy. Isa itong illusion na, nilikha ng ancient demon King Shangwang. Sinabi ni Dark Weapon Venerable sa kanya, mabuting pamangkin, mas nakakatakot pa si Shawang kaysa sa iniisip mo. Ang kanyang kakayahan ay gawing totoo ang mga imahinasyong kalamidad sa iyong isipan. Sa simpleng salita, kaya niyang lumikha ng sarili niyang maliit na mundo. Sinabi rin ni Dang Fengxing, si Zhang Wang ay may dalawang uri ng kakayahan. Ang isa ay lumikha ng kanyang inimbentong mundo sa totoong mundo, na nagdudulot ng malaking kalamidad at pagkawasak, lumilikha ng mga natural na kalamidad at mapanirang kapaligiran sa human world. At ang isa ay targetin ang soul ng kalaban, lumilikha ng isang mental world na parang mga gods para bitagin ang kalaban sa loob. Balik sa napakalaking labyrinth, ang soul-snatching trick na iyon ay malamang na niluto ni Shang Wang. Masasabi mo pa nga na ang isang antukin na si Jun Gamo ay nanatiling tulog ng ganoon katagal dahil patuloy siyang pinapalakasan ni Zhang Wang ng mga human souls. Pinanatiling buhay ang buong ancient demon army niya. Nag-iisip din si Brainiac. Nakakita sila ng bahagi ng puzzle. Hindi mali. Sa nakalipas na 30,000 taon, ang mga human souls na aking nilamon ay kabilang ang hindi mabilang na mga soldiers at mga demon wakang cultivators. Kung sila man ay nagplano na salakayin ang ancient demon battlefield o pumunta sa human world upang magdulot ng mga natural na kalamidad, sa pangkalahatan ay kailangan ninyong pasalamatan, mga tao, sa pagbibigay ng premium energy na kailangan namin upang buhayin muli ang army. Ang Kuang Giring ay mayabang. Walang hiya, kailangan nating lipulin ang mga nasty drugs na ito. Sa pagpatay lamang sa bagay na iyan natin mapipigilan ang walang katapusang pagdami ng ancient demon army. Pagkatapos ay sumingit si Mr. Brainiac na mayabang, napakabata mo. Kayong lahat na magkakasama ay walang halaga kumpara sa isang brain fart ko. At iniisip ng mga tao na kaya nilang hiwain at tag-in ang isang god. Isang biro, si Zoggy, nagagalit na itinuro ang kanyang daliri sa itaas, ano ang ipinagmamalaki mo? Yipyang bro, bumangon ka at talunin mo siya. Ngunit si Mr. Brainiac ay nagsasabing, umaasa pa rin kayo kay Yipyang God ha. Nakakulong siya sa perpektong mundo na niluto ko. Hehe, nabubuhay siya sa panaginip, masaya magpakailanman at hindi madyay gising sa lalong madaling panahon. Salamat sa paglalakad ni Yipyang sa soul-searching array ng maalamat na ancient demon battlefield na parang wala lang. Tulog sa manibela, iyan ang makukuha mo sa pagmaliit sa ancient demon clan.